Pahapon na nang lumabas ako sa lobby ng venue, suot pa rin ang puting wedding gown. Malinis sa labas, pero wasak na wasak ang puso ko. Nasa kamay ko ang resibong halos perang milyon. Malinaw na pangalan ko ang nakalagay bilang magbabayad. Sa loob, kampanteng nakaupo ang biyenan ko habang umiinom ng tsa at malamig na sabi, "Pirmahan mo na. Sa akin na ang lahat ng sobre." Hindi na ako sumagot. Tahimik kong tinawagan ng pulis. Nanigas ang buong pamilya at mula sa sandaling iyon, tuluyan nang nabunot ang maskara ng isang kagalang-galang na angkan. Isang magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Samahan niyo po akong muli sa isang panibagong paglalakbay ng puso. Isang kwentong susubok sa lahat ng ating nalalaman tungkol sa pag-ibig at pagtitiwala. Sabi nila, ang kasal ang simula ng isang bagong yugto, isang pangakong panghabang buhay. Ngunit paano kung ang pangakong yon ay sa simula pa lang ay isa ng kasinungalingan? Paano kung ang inaakala mong pamilyang buong puso kang tatanggapin ay may nakatagong balak na siyang dudurog sa lahat ng iyong mga pangarap? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lara Jean sa kabanatang pinamagatang Ang Regalo. Para kay Lara Jean Reyes, ang lahat ay perpekto. Ang malamig na hangin ng Tagaytay ay tila isang yakap na bumabalot sa kanya habang dahan-dahan siyang naglalakad sa pasilyo ng mga bulaklak. Ang bawat hakbang niya sa ibabaw ng mga puting talulot ng rosas ay parang isang pag-angat patungo sa langit. Nakikita niya sa dulo ng kanyang lalakaran si Marco de Villa, ang lalaking pinangarap niya na may mga luhang namumuo sa gilid ng mga mata nito. Mga luha ng purong kaligayahan. Ito na yon, ang katuparan ng lahat. Ang bawat puyat sa pag-aaral, ang bawat pagod sa trabaho, ang bawat dasal niya gabi-gabi. Lahat ay nagbunga sa sandaling ito. Siya, si Lara Jean, isang simpleng babae mula sa Laguna, ay ikakasal na sa isa sa mga de Villa. Isang pamilyang tinitingala, iginagalang, at may pangalang kasingkinang ng ginto. Nang marating niya ang dambana at iabot ni Marco ang kamay nito, naramdaman niya ang isang kuryenteng dumaloy sa buo niyang katawan. Ang lahat ng pag-aalinlangan, lahat ng takot na baka hindi siya karapat-dapat, ay biglang naglaho. Sa ngiti ni Marco, sa higpit ng hawak nito, naramdaman niyang kabilang na siya. "You are the most beautiful woman I have ever seen, LJ." Bulong nito. Sapat lang para marinig niya. At sa mga salitang yon, tuluyan nang nalusaw ang puso ni Lara Jean. Ang reception ay parang isang eksena mula sa pelikula. Ang 5 palapag na wedding cake, ang orchestra na tumutugtog ng mga klasikong awitin, ang daan-daang bisita na nakasuot ng kanilang pinakamagagarang damit, at sa gitna ng lahat, nandoon si Elena de Villa, ang kanyang biyenan, na may ngiting abot-tenga habang binabati ang bawat panauhin. Tinitingnan siya ni LJ mula sa kanilang presidential table. Napakabait ni Ginang Elena. Siya ang nag-ayos ng lahat. Sinigurong maging perpekto ang bawat detalye para sa pinakamamahal niyang manugang. "Swerte ako sa iyo, Marco," bulong ni LJ sa kanyang asawa habang pinapanood nila ang mga bisita. "At swerte ako sa pamilya mo." Hinalikan siya ni Marco sa noo. "Mas maswerte kami sa iyo, Mrs. de Villa." Mrs. de Villa, ang sarap pakinggan. Paulit-ulit niya itong sinasambit sa kanyang isipan hanggang sa matapos ang gabi at sila na lang dalawa ni Marco ang naiwan sa kanilang napakagarang honeymoon suite. "Finally," sabi ni Marco, sabay yakap sa kanya mula sa likuran. "Tayo na lang dalawa, mahal ko." Humarap si LJ at niyakap ito ng mahigpit. Ang bango ng pabango ni Marco ay hinaluan ng pangako ng isang bagong bukas. "Mahal na mahal kita." "Mas mahal kita, Mrs. de Villa," sagot nito, at bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanilang sandali. Nagkatinginan sila. Bahagyang kumunot ang noo ni Marco.
Sino naman kaya yan? Binuksan ni Marco ang pinto at bumungad sa kanila ang nakangiting mukha ni Elena de Villa. Perpekto pa rin ang ayos nito, walang kahit isang hibla ng buhok na wala sa lugar. Ina? Gulat na tanong ni Marco. Bakit po kayo napaparito? Akala ko po umuwi na kayo. Hindi pa anak, sagot ni Elena. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay LJ. Mayroon lang akong isang espesyal na regalo para sa bago kong anak na babae. Pumasok si Elena sa silid, dala ang isang mamahaling leather folder. Ang nangiti sa kanyang mga labi ay hindi umaabot sa kanyang mga mata. May kung anong kaba ang biglang gumapang sa dibdib ni LJ. Naku, Ma'am Elena, hindi na po kayo dapat nag-abala pa. Sabi ni LJ, sinubukang maging magalang. Call me Ina. Hija, pamilya na tayo. Sabi ni Elena. Umupo sa isang silya at ipinatong ang folder sa mesang salamin. At dahil pamilya na tayo, dapat ay maging tapat tayo sa isa't isa. Dahan-dahan niyang binuksan ang folder at inilapit ito kay LJ. Hindi ito regalo. Ito ay isang makapal na pligo ng mga papel, mga resibo, mga invoice. Ano po ito? Ina? Tanong ni LJ. Ang kanyang boses ay nagsisimula ng manginig. Ang regalo ko sa iyo, LJ, sabi ni Elena. Ang kanyang boses ay biglang nawalan ng lahat ng init. Naging matigas ito at malamig, parang yelo. Iyan ang kabuuang gastos ng kasal ninyo. Mula sa designer gown mo, sa mga bulaklak na galing pa sa ibang bansa, hanggang sa champagne na ininom ng mga bisita, lahat ng iyan. Kinuha ni LJ ang mga papel, nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga numero sa dulo ng bawat pahina. Ang mga mata niya ay nanlalaki sa bawat numerong kanyang nakikita. 500,000 pesos para sa bulaklak, 1 million para sa pagkain. Ang gown niya, halos 1,000,000 din. At sa huling pahina ang kabuuan, 6,874,000 pesos, halos 3 bilyong piso. Nabitawan ni LJ ang mga papel. Ang mga ito'y nagkalat sa sahig na parang mga tuyong dahon. Tumingin siya kay Elena, hindi makapaniwala. Pero, paano po? Akala ko po, regalo ninyo sa amin ang kasal. Isang mapaklang tawa ang kumawala sa mga labi ni Elena. Hija, sa pamilyang ito, may mga responsibilidad. At bilang bagong asawa, responsibilidad mong siguruhin na hindi mapapahiya ang pangalan ng mga de Villa. Iyan ang bayad mo sa karangalang dala ng apelyido namin. Pero saan po ako kukuha ng ganito kalaking pera? Halos pabulong na, sabi ni LJ. Ang lahat ng dugo sa kanyang mukha ay tila hinigop. Ngumiti si Elena. Nasa akin lahat ng cash gifts mula sa mga bisita. Iyon na ang paunang bayad. Ang natitira, sigurado akong mahahanapan mo ng paraan. Matalino ka namang bata, hindi ba? Tumingin si LJ kay Marco, naghahanap ng tulong, ng pagtatanggol. Ngunit ang kanyang asawa ay nakatungo lang, hindi makatingin sa kanya ng diretso. Marco? Tawag niya. Ang boses niya ay basag na. Nag-angat ng tingin si Marco. LJ, pakinggan na lang muna natin si Ina. Ina knows best. Ina knows best. Ang mga salitang iyon ay parang isang punyal na itinarak sa puso ni LJ at inikot-ikot. Ang lahat ng pangarap, ang lahat ng pagmamahal na naramdaman niya kanina lang ay biglang naging abo. Sa isang iglap, nakita niya ang lahat, ang perpektong nangiti, ang mga yakap, ang mga papuri. Lahat ay isang malaking pagpapanggap, isang malamig at nakakabinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tumayo si Elena, inayos ang kanyang damit. Sige na, iiwan ko na kayo. Magpahinga na kayo, mga bagong kasal. Pagkasara ng pinto, ang katahimikan ay napalitan ng hikbi ni LJ, ngunit mabilis niya itong pinunasan. Ang sakit na kanyang naramdaman ay dahan-dahang napalitan ng isang bagay na hindi niya pa naramdaman dati. Isang malamig, matigas, at nag-aapoy na galit. Pinulot niya ang kanyang cellphone mula sa ibabaw ng kama. Napansin ito ni Marco. Anong ginagawa mo?
Sinong tinatawagan mo? Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Lara Jean. Ang mga mata niyang puno ng pagmamahal kanina lang ay ngayoy walang emosyon, maliban sa isang determinasyon na hindi pa kailanman nakita ni Marco. Tinitigan niya ang kanyang bagong asawa at sa boses na kalmado ngunit puno ng bigat, sinabi niya ang dalawang salitang magpapabago sa kanilang lahat. Ang pulis. May mga desisyon na sa isang iglap ay kayang baguhin ang takbo ng lahat. Para kay Marco de Villa, ang dalawang salitang binitawan ng kanyang asawa ay hindi lang desisyon. Ito ay isang bombang sumabog sa pinakatahimik na parte ng kanyang mundo. Ang pulis. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang mga salitang yon sa isip ni Marco. Parang sirang plaka. Sinubukan niyang hawakan ang braso ni LJ, pigilan ito, ngunit ang asawa niya ay tila naging bato. LJ, anong ginagawa mo? Huwag mong gawin to. Pakiusap niya. Ang boses niya ay puno ng pagkasindak na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. Mag-usap tayo. Aayusin natin to. Ngunit hindi na nakikinig si LJ. Ang babaeng pinakasalan niya, ilang oras lang ang nakalipas. Ang babaeng may mga matang puno ng pagsinta ay napalitan ng isang estrangherang may determinasyong nakakatakot. Matapos ang tawag, walang imik, na naglakad si LJ palabas ng silid. Sumunod si Marco, parang asong hindi alam kung ano ang gagawin. Ang biyahe pabalik sa mansyon nila sa Alabang mula Tagaytay, ang pinakamahaba at pinakamabigat na biyaheng naranasan ni Marco. Walang nagsasalita. Si LJ ay nakatingin lang sa labas ng bintana. Ang refleksyon niya sa salamin ay tila isang maskarang walang emosyon. Si Marco naman ay pinagpapawisan ng malamig. Iniisip niya ang sasabihin ng mga tao, ang magiging ang pangalan ng mga De Villa. Paano nila ito haharapin? Pagpasok ng kanilang sasakyan sa gate ng Marangyang subdibisyon, doon na niya narinig ang tunog na wawasak sa kanilang perpektong mundo, ang sirena ng pulis. Ang mga kumukutitap na ilaw na pula at asul ay sumasayaw sa puting-puting pader ng kanilang mansyon. Ginagawa itong parang isang entablado ng krim. Bumaba si Marco ng sasakyan, nanlalambot ang mga tuhod. Nakita niya ang kanyang ina, si Elena, na naghihintay sa may pintuan, ang mukha'y balot ng pag-aalala. Ngunit nang makita nito ang mga pulis, ang pag-aalala ay napalitan ng purong galit na itinutok nito kay LJ. Ang grandiosong sala ng mga De Villa na karaniwang napupuno ng halakhak ng mga bisita at tunog ng piano ay biglang naging isang silid ng interogasyon. Dalawang pulis ang magalang ngunit seryosong nagtatanong. Si LJ, sa kabila ng suot pa ring puting bestida, ay kalmadong inilahad ang nangyari. Bawat salita niya ay tumpak, malinaw, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Ikinasal po kami ngayong araw. Simula ni LJ ang boses ay matatag. Pagkatapos po ng reception, sa aming hotel room, ibinigay sa akin ng aking biyanan, si Ginang Elena De Villa, ang isang folder na naglalaman ng mga resibo ng kasal. Ang kabuuang halaga po ay halos 7 milyong piso. Sinabi niya sa akin na responsibilidad ko itong bayaran at kinuha niya ang lahat ng perang regalo mula sa mga bisita bilang paunang bayad. Hindi makapaniwala ang mga pulis. Tumingin sila kay Elena na sa isang iglap ay nagbago ng anyo. Ang matapang na matriarka ay biglang naging isang kaawa-awang biktima. Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi iyan totoo! Hagulgol ni Elena, napahawak sa kanyang dibdib na parang inaatake sa puso. Marco, anak, pakinggan mo ang ginagawa ng asawa mo pagkatapos ng lahat ng ginawa ko para sa kanya. Pagkatapos kong ibigay ang pinakamagarang kasal na pinapangarap ng lahat, ito ang isusukli niya sa akin. Isa siyang ahas. Walang utang na loob. Tumingin ang lahat kay Marco. Ang mga pulis, ang kanyang ina, at si LJ. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nilalamon ng sahig na gawa sa marmol. Ano ang sasabihin niya?
Ang isip niya ay nagtatalo. Mahal niya si LJ ngunit ito ang kanyang ina. Ang ina na nag-aruga sa kanya, na nagbigay sa kanya ng lahat. LJ, pakiusap, sabi ni Marco. Lumapit sa asawa at marahang hinawakan ang braso nito. Pwede ba tayong mag-usap sa labas? Pamilya tayo. Aayusin natin to ng pribado. Hinawi ni LJ ang kamay niya. Ang paghawing iyon ay parang isang sampal. Tapos na tayong mag-usap, Marco. Ang usapang ito ay hindi na lang sa ating dalawa. Anak! Sigaw ni Elena. Sinisira niya ang pamilya natin, ang pangalan natin. Pinagtatawanan na tayo ng buong Maynila ngayon. Ang salitang hiya ang tumatak sa isip ni Marco. Kahihiyan. Ito ang pinakakinatatakutan niya sa lahat. Ang mawala ang respeto ng mga tao, ang madungisan ang pangalang Davila. Habang ang kaguluhan ay nasa kasagsagan, isang itim at makintab na sasakyan ang huminto sa tapat ng mansyon. Isang lalaking nasa mga huling bahagi ng 50, matikas ang tindig at nakasuot ng mamahaling suit ang bumaba. Ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa paligid. Si Ricardo Sandoval, ang kanyang tito Ricardo. Anong nangyayari dito? Tanong ni Ricardo. Ang boses niya ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad. Lumapit siya sa mga pulis. Magandang gabi, mga officers. Ako si Ricardo Sandoval. Tiyuhin ng binatang ito. Ipinakita niya ang kanyang business card. Agad na nagbago ang tindig ng mga pulis, naging mas magalang. Pasensya na po sa abala, sir, sabi ng isang pulis. May reklamo po kasi si Ginang Reyes de Villa. Tumingin si Ricardo kay LJ. Isang tingin na hindi mabasa ni Marco. Hindi ito galit, hindi rin ito awa. Isang tingin na tila sinusuri ang bawat kahinaan niya. Pagkatapos ay ibinaling niya ang tingin kay Elena na humahagulgol pa rin. Elena, tumahan ka na, mahinahon niyang sabi. Binalingan niya muli ang mga pulis. Mga officers, ito ay isang simpleng hindi pagkakaunawaan sa pamilya. Alam niyo na, ang mga bagong kasal, minsan ay nagkakaroon ng ganitong problema. Ako na ang personal na haharap dito. Pinapangako ko, walang gulo. Ang paraan ng pagsasalita ni Ricardo ay may kapangyarihan. Tila ang bawat salita niya ay kayang magpakalma ng kahit anong bagyo. Nagkatinginan ang mga pulis. Sige po, sir, pero kailangan po naming isulat ito sa blotter, sabi ng pulis. Walang problema, sagot ni Ricardo. Salamat sa inyong pag-unawa. Nang makaalis na ang mga pulis, ang katahimikan sa sala ay mas mabigat pa kaysa kanina. Sinamahan ni Ricardo si Elena paakyat sa kwarto nito. Si LJ ay nanatiling nakatayo, hindi gumagalaw. Si Marco naman ay naiwang nakatayo sa gitna. Gulong-gulo, talunan. Pagbaba ni Ricardo, mag-isa na lang ito. Lumapit siya kay Marco at tinapik ito sa balikat. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkalinga. Isang bagay na kailangan ni Marco sa mga sandaling iyon. Matinding pagsubok ito, pamangkin, sabi ni Ricardo sa mahinang boses. Ngunit ang mga De Villa ay matatag. Malalampasan natin ito. Tumangulang si Marco, hindi makapagsalita. Ang asawa mo, patuloy ni Ricardo, ang kanyang tingin ay nasa direksyon kung nasaan si LJ. Kailangan niya lang matutunan ng mga bagay-bagay. Minsan, ang mga bagong salta ay kailangang paalalahanan. Inakbayan ni Ricardo ang pamangkin at habang nakatingin sila pareho kay LJ na parang isang estatwa sa gitna ng kanilang sala, bumulong ito sa paraang si Marco lang ang makakarinig. Ang bawat salita ay may dalang lamig na tumagos hanggang sa buto ni Marco. Huwag kang mag-alala, pamangkin. Ako ang bahala sa asawa mo. Ituturo ko sa kanya kung saan siya lulugar. Ang katahimikan ay may iba't ibang anyo. May katahimikang nagdudulot ng kapayapaan. At mayroon ding katahimikan
Tulad ng nararanasan ngayon ni Lara Jean na kasing bigat ng isang kabaong. Nasa loob siya ng isang maliit at murang silid sa isang hotel sa Pasay na hindi pamilyar sa kanya. Ang amoy ng panlinis ay nanunuot sa kanyang ilong. Isang amoy na malayo sa halimuyak ng mga rosas at mamahaling pabango na bumalot sa kanya ilang oras lang ang nakalipas. Hinubad na niya ang kanyang wedding gown na ngayon ay nakasampay sa likod ng pinto na parang isang multo ng isang masayang nakaraan. Nakasuot na lang siya ng isang simpleng t-shirt at pajama na mabilis niyang nadampot mula sa kanyang lumang apartment bago siya tuluyang magtago. Umupo siya sa gilid ng kama. Ang gaspang ng kumot ay dumadampi sa kanyang balat. Isang paalala ng malaking pagkakaiba nito sa malalambot na Egyptian cotton sheets sa kanilang honeymoon suite. Tiningnan niya ang kanyang kamay. Nandoon pa rin ang kanyang singsing, isang malaking diamante na kumikinang kahit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng silid. Dati, ang singsing na ito ang simbolo ng lahat ng kanyang pangarap. Ngayon, para itong isang posas, isang malamig at mabigat na paalala ng pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Sinubukan niyang hubarin ito, ngunit masyadong mahigpit, parang ayaw bumitaw. At sa simpleng bagay na yon, isang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata, sinundan ng isa pa, hanggang sa ang kanyang mga balikat ay nagsimula ng mayanig. Paano nangyari ito? Paano ang isang araw na nagsimula na parang isang fairy tale ay nagtapos sa ganitong klaseng bangungot? Ang sakit ng pagtataksil ay mas matindi pa kaysa sa kahihiyan. Hindi ang pera ang problema, kundi ang panloloko, ang pagpapanggap, at ang pinakamasakit sa lahat, ang pananahimik ni Marco. Biglang umilaw ang screen ng kanyang telepono sa ibabaw ng maliit na mesa. Isang mensahe mula sa isang numerong hindi rehistrado. Alam namin kung nasaan ka. Nanigas si LJ sa kanyang kinauupuan. Sinundan ito ng isa pa. Mag-isip-isip ka sa ginawa mo. Hindi mo kilala ang binabangga mo. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa kanyang sistema, malamig at makamandag. Sila na ba ito? Ang mga De Villa, si Ricardo? Gaano kalawak ang kanilang kapangyarihan? Napayakap siya sa kanyang mga tuhod. Ang pakiramdam ng pag-iisa ay lalong tumindi. Wala siyang pamilya dito sa Maynila. Ang mga kaibigan niya, paano kung idamay pa nila ang mga ito? Muling nagring ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, isang tawag. Nakarehistro ang pangalan, Marco. Saglit siyang nag-atubili. Isang parte sa kanya ay gustong sagutin. Umasang maririnig ang boses ng lalaking minahal niya na nagsasabing nagkamali siya at paninindigan na siya nito. Ngunit isang parte rin ang nagsasabing huwag na. Sa huli, pinindot niya ang answer button. Hello? Sabi niya. Ang boses niya ay bahagyang paos. Katahimikan sa kabilang linya. Pagkatapos ay nagsalita si Marco. Ang boses niya ay hindi galit. Hindi rin malungkot. Ito ay malamig. Malamig at walang emosyon. Nasaan ka, LJ? Bakit mo gustong malaman? Isang buntong hininga ang narinig niya. Umuwi ka na dito. Lubha mong pinag-aalala si Ina. Kailangan nating ayusin ang gulong ginawa mo. Ang gulong ginawa ko? Napakuyom ang kamao ni LJ. Walang gulo, Marco, kung sa simula pa lang ay naging tapat na kayo sa akin. Sagot niya, sinisikap na maging kalmado. Hindi mo ba naiintindihan, LJ? Narinig niyang sagot ni Marco at sa unang pagkakataon, may bahid ng inis sa boses nito. Ito ay tungkol sa pamilya, tungkol sa pangalan natin, sa kahihiyan. Ang hinihiling lang naman ni Ina ay ang humingi ka ng tawad, tanggapin ang responsibilidad mo bilang asawa ko. Responsibilidad? Hindi na napigilan ni LJ ang sarili. Ang magbayad para sa sarili kong kasal na inakala kong regalo? Ang hayaan ang sarili kong maloko?
Yan ba ang responsibilidad ng isang asawa sa pamilya ninyo, Marco? Isang mahabang katahimikan. Narinig ni LJ ang isang boses sa background sa kabilang linya. Isang mahinang bulong. Boses ng isang babae. Boses ni Elena. Nang muling magsalita si Marco, ang boses niya ay mas matigas na. Bumalik ka dito, LJ. Humingi ka ng tawad kay Ina. Iyon lang ang paraan para maayos to. Hindi iyon pakiusap. Iyon ay isang utos. At sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-asang kinakapitan ni LJ ay tuluyan ng naputol. Ang Marco na kausap niya ay hindi na ang Marco na minahal niya. Ang lalaking ito ay anino na lamang ng kanyang ina. Isang sunod-sunurang puppet. Huminga siya ng malalim at nang magsalita siya, ang boses niya ay kalmado na, ngunit may lamig na parang yelo. Wala na tayong dapat pag-usapan. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Ibinaba niya ang tawag. Ibinagsak niya ang telepono sa kama na parang isa itong nagniningas na bakal. Ang luhang kanina niya pa pinipigilan ay bumuhos na ng walang tigil. Napahagulhol siya, hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding sakit. Ang sakit ng katotohanan na ang lalaking pinakasalan niya, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay, ay hindi kailanman umiral. Ang Marco na minahal niya ay isang ilusyon, isang aninong nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang ina. Ngayon, sigurado na siya. Nag-iisa siya sa laban na ito. Walang kakampi, walang sasandalan. Sa gitna ng kanyang pagluha, muling umilaw ang telepono sa ibabaw ng kama. Napapitlag siya. Iniisip na baka si Marco ulit ito o isa na namang mensahe ng pananakot. Naisip niyang huwag na itong pansinin, ngunit may kung anong nag-udyok sa kanya na abutin ito. Isang text message mula sa isang numerong hindi niya kilala. Ang puso niya ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Dahan-dahan niyang binuksan ang mensahe. Alam ko ang pinagdadaanan mo. Hindi ka nag-iisa. Magkita tayo. Kumunot ang noo ni LJ. Sino ito? Isa na namang pananakot? O baka isang bitag? Isang paraan para malaman nila kung nasaan siya. Nag-type siya ng reply, "Sino to?" Ngunit bago pa man niya ito masend, isa pang mensahe ang pumasok mula sa parehong numero. Isang maikli, ngunit nakakakilabot na mensahe. Isang babala na nagpatigil sa paghinga niya at nagpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang katawan. Mag-ingat ka kay Ricardo. Mas masahol pa siya kay Elena. Ang takot ay isang lason. Kapag pumasok ito sa iyong sistema, kaya nitong paralisahin ang iyong isip at katawan. Ngunit para kay Lara Jean, ang babala tungkol kay Ricardo Sandoval ay hindi lang nagdulot ng takot. Nagbigay ito ng direksyon. Kung dati, ang kaaway niya ay may isang malinaw na mukha, ang mukha ni Elena de Villa. Ngayon, isang bagong anino ang lumitaw, mas malaki at mas nakakakilabot. Pumayag siyang makipagkita sa estranghero. Ang lugar, isang maliit at hindi gaanong pansining coffee shop sa isang eskinita sa Quezon City. Isang lugar na malayo sa karangyaan ng Alabang. Isang lugar kung saan ang isang de Villa ay hinding-hindi papasok. Maaga siyang dumating. Pinili ang pinakasulok na mesa kung saan tanaw niya ang lahat ng papasok. Bawat tunog ng kampana sa pinto ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Bawat taong pumapasok ay kanyang sinusuri. Paano kung isa itong bitag? Makalipas ang 15 minuto, isang babae ang pumasok. Nakasuot ito ng malaking sunglasses at isang scarf na nakatakip sa kalahati ng kanyang mukha. Mabilis itong naglakad, bahagyang nakayuko, na parang ayaw makita ng mundo. Umupo ito sa tapat ni LJ nang hindi nagsasalita. Nang tanggalin ng babae ang kanyang salamin, halos mapasinghap si LJ, si Isabel, ang asawa ng yumaong panganay na anak ni Elena. Ang hipag niya. Ang itsura ni Isabel ay malayo sa babaeng nakita niya sa mga family picture. Sa mga litrato, si Isabel ay laging nakangiti. Ngunit isang ngiting malungkot.
Ngayon, sa harap niya, ang lungkot na yon ay mas kitang-kita. May mga maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata at ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay bahagyang nanginginig. Ate Isabel? Gulat na tanong ni LJ. Tumango si Isabel. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinusuri ang paligid. Huwag kang maingay, LJ pakiusap. Bakit? Paano mo nalaman kung nasaan ako? Bakit mo ako tinutulungan? Sunod-sunod na tanong ni LJ, ang kanyang pagdududa ay mas matindi pa kaysa sa kanyang pasasalamat. Huminga ng malalim si Isabel. Dahil nakikita ko ang sarili ko sa'yo, 5 taon na ang nakakaraan. At doon, sa gitna ng amoy ng kape at tinapay, ikinuwento ni Isabel ang lahat. Ang sarili niyang fairy tale wedding, ang pagiging mabait at maalaga ni Elena bago ang kasal, at ang gabi pagkatapos ng reception kung saan, tulad ni LJ, iniharap din sa kanya ang isang folder ng mga resibo. Mas maliit ang sa akin, sabi ni Isabel, isang mapaklang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mga 2 milyon lang, ngunit para sa isang tulad ko noon, para na yung isang bundok na hindi kayang akyatin. Anong ginawa mo? Tanong ni LJ. Wala, sagot ni Isabel, at sa unang pagkakataon, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Mabilis niya itong pinunasan. Natakot ako. Buntis ako noon sa panganay namin. Pinagbantaan ako ni Elena. Sabi niya, kung magsusumbong ako, sisirain niya hindi lang ang pangalan ko, kundi pati na rin ang kinabukasan ng magiging anak ko para sa dangal daw ng pamilya. Dangal. Ang salitang yon. Ang parehong salitang ginamit ni Marco. Pero bakit ngayon? Bakit ngayon mo lang sinasabi to? Dahil pagod na akong matakot, sabi ni Isabel, may bagong determinasyon sa kanyang boses. At dahil ang ginawa nila sa iyo ay mas malala, mas malaki. At sa pagkakataong ito, si Ricardo na mismo ang direktang nakikialam. May inilabas si Isabel na isang malaking brown envelope mula sa kanyang bag at dahan-dahan itong itinulak papunta kay LJ. Itinago ko ang lahat, mga kopya ng kontrata, mga resibo, baka sakaling may makita ka. Binuksan ni LJ ang envelope. Sa loob nito ay mga papeles na lumana, bahagyang naninilaw sa mga gilid. Inilabas niya ang sarili niyang folder na dala-dala niya. Ipinatong niya ang mga papeles nila sa ibabaw ng mesa, magkatabi. Sa unang tingin, magkaiba ang mga ito dahil sa petsa. Ngunit habang tinititigan ni LJ ang mga detalye, nagsimula siyang makakita ng isang nakakabahalang pattern. Pareho ang caterer, bulong niya. Pareho din ang supplier ng bulaklak. At ang event stylist, magkaiba ang pangalan ng kumpanya, pero pareho ang address. Patuloy silang nagsiyasat, 2 babaeng pinag-isa ng parehong panloloko. Ang kanilang mga daliri ay nagtuturo sa mga pangalan, sa mga numero, at doon nila nakita ang pinakamalaking pagkakatulad sa lahat. Ang mga pinakamalalaking bayarin, venue, food, styling, ay lahat napunta sa iisang event coordination company. Isang kumpanyang nagngangalang Elegancia Events and Management. Sila din ang kinuha ni Ina para sa kasal ko, sabi ni LJ. Sabi niya, ito daw ang pinakamagaling sa buong Pilipinas. Kinuha ni Isabel ang isa pang dokumento mula sa envelope. Isa itong kopya ng business registration ng Elegancia Events. Tingnan mo ang mga pangalan sa board of directors. May kilala ka ba? Binasa ni LJ ang mga pangalan. Mga apelyidong hindi pamilyar. Wala ni isang De Villa o Sandoval. Aaminin na sana niyang wala siyang makita. Nang biglang itinuro ni Isabel ang isang maliit na detalye sa ilalim ng papel, ang address ng opisina. Tingnan mo ang address na to, LJ. Binasa ni LJ ang address. Isang gusali sa Ortigas. Isang pamilyar na pangalan ng gusali. Saan nga ba niya ito narinig? Pilit niyang inaalala. At bigla, para siyang kinilabutan. Naalala niya. Isang beses,
Habang namamasyal sila ni Marco, itinuro nito ang isang lumang gusali. Diyan dati ang isa sa mga unang opisina ni Tito Ricardo. Sabi nito, ang address na nakasulat sa papel ay ang address ng parehong gusali. Nag-angat ng tingin si LJ mula sa papel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla. Tumingin siya kay Isabel. Nakita niya ang parehong realisasyon sa mga mata ng kanyang hipag. Ang lahat ay biglang luminaw. Ang mga piraso ng puzzle ay dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. At ang nabubuong larawan ay mas madilim at mas masalimuot kaysa sa kanyang inaakala. Si Elena ay hindi lang isang ganid na biyenan. Siya ay isang kasangkapan. Isang tauhan sa isang mas malaking laro. Ang panloloko ay hindi lang basta pagnanakaw. Ito ay isang operasyon, isang sistema, isang sindikato. At sa gitna ng lahat, sa likod ng mga anino, nakatayo ang isang taong pinagkakatiwalaan ng lahat. Ang taong tagapamayapa, ang taong rerespeto, ang kanyang Tito Ricardo. Napahawak si LJ sa mesa. Ang kanyang mga daliri ay namumuti sa higpit ng kapit. Ang kanyang paghinga ay bumibilis. Isang malamig na katotohanan ang bumalot sa kanya. Hindi ito pagnanakaw lang. Bulong niya. Sapat lang para marinig ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng bagong tuklas na katatakutan. Ito ay isang sindikato at si Ricardo ang nasa sentro ng lahat. May mga giyera na hindi sa larangan ng digmaan nangyayari, kundi sa loob ng isip at puso ng isang tao. At sa mga sandaling ito, si Marco de Villa ay nasa gitna ng pinakamalala niyang giyera. Nakatayo siya sa harap ng malaking bintana sa kanyang study. Hawak ang isang baso ng mamahaling whiskey. Ang ilaw mula sa hardin ay nagbibigay liwanag sa kanyang mukha. Isang mukhang puno ng pag-aalinlangan. Sa isang banda, naroon ang imahe ni Lara Jean. Ang kanyang tawa na kayang punuin ng isang silid. Ang kanyang mga mata na nangungusap ng purong pagmamahal. Ang kanyang mga pangako noong sila'y nasa dambana pa lamang. Mahal niya ito. Walang duda. Si LJ ang nagbigay sa kanya ng isang klaseng kaligayahan na hindi niya kailanman naramdaman. Ngunit sa kabilang banda, naroon ang kanyang pamilya. Ang kanyang ina na nag-iisang nagtaguyod sa kanya. Ang bigat ng apelyidong de Villa. Ang karangalan at ang hiya. Ang gulo na idinulot ng pagtawag ni LJ sa mga pulis ay hindi maikakaila. Ang eskandalo, ang mga bulong-bulungan. Huminga siya ng malalim at ininom ang laman ng kanyang baso. Hinilamos niya ang kanyang mukha. Pilit na iwinawaksi ang magkasalungat na tinig sa kanyang isipan. Hindi ko na alam. Bulong niya sa sarili. Ang pag-ibig ay minsan nakakabulag, pamangkin. Isang boses ang bumasag sa katahimikan. Napalingon si Marco at nakita ang kanyang Tito Ricardo na nakatayo sa may pintuan. May dalang isang leather briefcase. Ang ekspresyon nito ay kalmado. Ang mga mata ay puno ng pag-unawa. Tito, sabi ni Marco, nakita kong bukas ang ilaw kaya naisip kong puntahan ka. Sabi ni Ricardo habang papalapit. Umupo ito sa isang leather na silya at ipinatong ang briefcase sa mesa. Alam kong nahihirapan ka. Hindi madali ang sitwasyon mo. Umupo si Marco sa tapat niya. Ang kanyang mga balikat ay tila pasan ang buong mundo. Hindi ko maintindihan, Tito. Mahal ako ni LJ. Alam ko yon. Pero bakit niya kailangang gawin to? Bakit kailangang umabot sa pulis? Bakit kailangang sirain ang pangalan natin? Minsan, ang mga taong akala nating nagmamahal sa atin ay may ibang motibo. Mahinahong sabi ni Ricardo. Binuksan niya ang kanyang briefcase. Ayokong gawin to, Marco. Ayokong dagdagan pa ang sakit na nararamdaman mo. Ngunit bilang tiyuhin mo, responsibilidad kong protektahan ka. Inilabas niya ang isang manipis na folder at iniabot ito kay Marco. Pinakuha ko ito sa isang pribadong investigador ilang linggo bago ang kasal. Naisip ko lang na masiguro ang lahat para sa'yo.
Nanginginig ang mga kamay ni Marco habang binubuksan ng folder. Ang laman nito ay mga papeles, mga printout ng bank records, public records, at ang pinakahuli ay isang report. Nakasulat doon na bago pa man sila magkakilala ni Marco, si Lara Jean Reyes ay may mga financial inquiries tungkol sa net worth ng pamilyang De Villa. May mga listahan ng mga ari-arian, mga negosyo, lahat na roon. Para siyang sinampal. Ano to? Mukhang naghanda siya. Pamangkin. Malungkot na sabi ni Ricardo. Pinag-aralan niya ang pamilya natin. Hindi ito isang simpleng pag-ibig lang para sa kanya. Ito ay isang plano. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Elena. Ang kanyang mga mata ay namumugto pa rin sa kaiiyak. Nang makita niya ang mga papel sa kamay ni Marco, lalo siyang napahagulhol. Anak, sabi ni Elena, ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Nakita ko na ang lahat ng ito noon pa. Ngunit minahal mo siya, kaya sinubukan kong tanggapin. Sinubukan kong pagbigyan ng lahat ng luho na gusto niya para sa kasal. Kahit na alam kong sinisimot niya lang tayo. Ginawa ko ang lahat para sa'yo, para protektahan ka sa isang ahas. Ang mga salita ni Elena, kasama ang ebidensya mula kay Ricardo, ay naging isang lason na mabilis na kumalat sa isipan ni Marco. Ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay LJ ay dahan-dahang nabalutan ng galit at pagdududa. Ang mga alaala nila ay biglang nagkaroon ng ibang kahulugan. Ang bawat ngiti, ang bawat yakap, lahat ba yun ay parte ng isang plano? Anak, kausapin mo siya. Pakiusap ni Elena. Pauwiin mo na siya. Hayaan mong ayusin natin ito bilang pamilya. Baka sakaling magbago pa siya. Sa mga oras na yon, ang pag-ibig ni Marco ay naging isang sugat. At ang tanging paraan na alam niya para gamutin ang sakit ay ang magalit. Dinampot niya ang kanyang telepono. Puno ng pait at pagkabigo ang kanyang puso. Dinial niya ang numero ni LJ. Nang sagutin nito ang tawag, hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa. Anong klaseng tao ka, LJ? Bungad niya, ang boses niya ay nanginginig sa galit. Narinig niya ang pagtataka sa boses ni LJ. Marco, anong sinasabi mo? Huwag ka nang magpanggap. Alam ko na ang lahat. Sigaw niya. Ang pag-alam mo sa yaman ng pamilya ko. Ang plano mo. Ginagamit mo lang ba ako? Ang pagmamahal ko sa'yo, lahat ba yon kasama sa plano mo? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Sagot ni LJ. Ang boses nito'y may bahid na ng takot. Si Ricardo ba ang nagsabi niyan sa'yo? Marco, niloloko ka lang nila. Siya ang may pakana ng lahat. Si Ricardo pa talaga. Mapakla siyang tumawa. Ang tiyuhin kong walang ibang ginawa kundi ang tulungan tayo. Siya pa ang masama. At ikaw ang biktima. Ang galing mong umarte, LJ. Napaniwala mo akong lahat. Marco, pakinggan mo ako. Ngunit hindi na siya nakikinig. Ang sakit na nararamdaman niya ay masyadong matindi. Ang imahe ng mga dokumento ay nakatatak sa kanyang isipan. Ang mga luha ng kanyang ina. Ang mga babala ng kanyang tiyuhin. Lahat ay nagtutulak sa kanya sa isang konklusyon. Tama na, LJ. Sigaw niya sa telepono. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa tahimik na study. Ayoko nang makinig sa mga kasinungalingan mo. Baka nga pamilya ko ang nagsasabi ng totoo. At sa huling mga salitang iyon, ibinaba niya ang tawag. Ibinagsak niya ang telepono sa mesa. Ang tunog nito ay sumira sa katahimikan. Napatingin siya sa kanyang ina at tiyuhin. Sa wakas, pumili na siya. Pinili niya ang kanyang pamilya at sa pagpiling iyon, pakiramdam niya ay dinurog niya ang sarili niyang puso. Ang mga salita ni Marco ay parang lason na dahan-dahang kumakalat sa bawat ugat ni Lara Jean. Baka nga pamilya ko ang nagsasabi ng totoo. Paulit-ulit. Paulit-ulit na tumatatak sa kanyang isipan. Isang walang katapusang parusa. Pagkatapos ng tawag na yon, wala nang luhang lumabas sa kanyang mga mata.
Napalitan ito ng isang nakakabinging katahimikan, isang pakiramdam ng pagkamanhid, para siyang isang manika na pinutulan ng lahat ng tali. Kinabukasan, doon niya nalaman na ang giyera ay hindi pa pala nagsisimula. Ang nangyari sa mansyon ng mga De Villa, ang pagtawag niya sa pulis, ay isang maliit na laban lamang. Ang tunay na digmaan ay ngayon pa lang sasabog at ito ay gagawin sa harap ng buong mundo. Nagsimula ito sa pagbukas niya ng kanyang social media account. Ang kanyang newsfeed na dati puno ng mga pagbati para sa kanyang kasal ay ngayon isang pader ng paninira. Ang kanyang litrato, ang litrato niya sa araw ng kanyang kasal, nakangiti at puno ng pangarap, ay nakapaskil sa iba't ibang artikulo mula sa mga hindi pamilyar na blogs at websites. Ang mga headline ay parang mga sundang na direktang tumutusok sa kanyang pagkatao. Ang bride na gold digger, kilalanin ang babaeng niloko ang pamilyang De Villa. Mula sa kahirapan, ang madilim na sikreto ng kasal ni Lara Jean Reyes. Pamilya De Villa, biktima ng isang professional na scammer? Nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-isi-scroll. Ang bawat komento ay mas masakit pa kaysa sa nauna. Mga estrangherong walang alam sa kanyang buhay. Hinuhusgahan siya. Tinatawag siyang kung ano-anong masasakit na salita. Ang kanyang mga personal na impormasyon, ang lugar kung saan siya lumaki sa Laguna, ang pangalan ng kanyang mga magulang, lahat ay nakalatag para pagpiestahan ng publiko. Ngunit ang pinakamasakit na dagok ay dumating ng hapon na iyon. Isang kaibigan niya ang tumawag, umiiyak. LJ, buksan mo ang TV, Channel 7. Dali! Sa isang lumang television sa lobby ng hotel, pinanood niya ang isang sikat na afternoon talk show. At doon, sa gitna ng mga makukulay na ilaw, nakaupo ang isa sa kanyang pinakamatalik na kaibigan mula sa kolehiyo. Si Katrina. Umiiyak ito habang kinakapanayam. Hindi ko akalain na magagawa niya to. Sabi ni Katrina sa host, ang kanyang boses ay puno ng pekeng awa. Noon pa man, pangarap na talaga ni LJ na makapag-asawa ng mayaman. Lagi niyang sinasabi sa amin, darating ang araw, aahon din ako sa hirap, kahit anong paraan. Hindi namin inakala na ito ang paraan na tinutukoy niya. Hindi makapaniwala si LJ ang mga salitang iyon. Oo, sinabi niya iyon noon. Ngunit sa konteksto ng pagsisikap sa trabaho, ng pag-abot sa pangarap. Ngunit sa bibig ni Katrina, ang pangarap na iyon ay naging isang kasuklam-suklam na ambisyon. Binaluktot nito ang kanilang mga alaala. Ginawa itong sandata para wasakin siya. Napatay niya ang TV. Ang paninikip ng kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Ngayon, naiintindihan na niya ang kapangyarihan ni Ricardo. Hindi lang ito tungkol sa pera. Kaya niyang bilhin ang katapatan. Kaya niyang bilhin maging ang nakaraan. Ang mga sumunod na araw ay isang impyerno. Dahil sa eskandalo, ang may-ari ng hotel na tinutuluyan niya ay magalang ngunit mariin siyang pinaalis. Pasensya na po, ma'am, sabi ng manager. Ayaw lang po namin ng gulo. Maging ang pagbili ng simpleng pagkain sa labas ay naging isang pagsubok. Ang mga mapanuring tingin ng mga tao, ang mga bulungan kapag dumadaan siya. Siya ay naging isang palabas, isang kontrabida sa isang teleseryeng sinusubaybayan ng lahat. Sa gitna ng lahat ng kadilimang ito, isang ilaw ang nanatili, si Isabel. Gabi-gabi, palihim itong pumupunta sa bago niyang tinutuluyan. Isang maliit na apartment na tinulungan siya nitong hanapin. May dala itong pagkain at mga salitang nagbibigay lakas. Huwag kang bibitaw, LJ. Sabi ni Isabel isang gabi habang pinapanood siyang kumain. Ito mismo ang gusto nila, ang sirain ka hanggang sa sumuko ka na lang. Paano ako lalaban, ate? Tanong ni LJ. Ang boses niya ay pagod na. Kinuha na nila ang lahat. Ang pangalan ko, ang mga kaibigan ko, maging si Marco. Hinawakan ni Isabel ang kanyang kamay. Hindi pa nila nakukuha ang katotohanan. At iyon ang tanging bagay na hindi nila kayang bilhin.
Huwag mong ibigay sa kanila ang gusto nila. Huwag kang susuko. Ang mga salita ni Isabel ang naging gasolina sa nauupos niyang pag-asa. Oo, sinisira siya. Oo, nasasaktan siya. Ngunit sa bawat paninira, sa bawat kasinungalingan, isang bagong apoy ang sumisindi sa loob niya. Isang apoy ng determinasyon. Ngunit kinabukasan, isang bagong pagsubok ang dumating. Isang pagsubok na naglalayong patayin ang kahit anong apoy na natitira sa kanya. Isang courier ang nag-abot sa kanya ng isang makapal at mamahaling sobre. Sa labas, nakasulat ang pangalan ng isa sa pinakamalaki at pinakakilalang law firm sa bansa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ito. Sa loob, isang formal na liham ang nakasulat. Isang demanda. Siya, si Lara Jean Reyes, ay formal na idinedemanda ni Ricardo Sandoval para sa kasong libel at defamation dahil sa walang basehang akusasyon na sumira sa kanyang magandang pangalan at reputasyon, at sa ilalim ng liham ang halagang hinihingi bilang danyos perwisyo, 20 milyong piso. Nabitawan ni LJ ang sulat. Tumingin siya sa labas ng bintana sa maingay na syudad ng Maynila. Inatake na nila ang kanyang puso. Inatake na nila ang kanyang pagkatao. At ngayon, inaatake na nila ang kanyang kinabukasan. Tinitiyak na kahit makalabas siya sa gulong ito, habang buhay siyang mananatiling nakalubog sa utang at kahihiyan. Wala na siyang kawala. Ang malawak na silid ni Elena de Villa ay tila isang gintong hawla. Ang mga mamahaling kurtina ay nakasara. Hindi pinapapasok ang liwanag ng araw. Ang tanging ilaw ay mula sa isang maliit na lampshade sa tabi ng kanyang kama na nagbibigay ng malamlam na liwanag sa kanyang mukha. Nakatayo siya sa harap ng isang malaking salamin, ngunit hindi ang sarili niyang refleksyon ang tinitingnan niya. Hawak niya ang isang lumang litrato na nasa isang mamahaling silver frame. Ang litrato ng kanyang yumaong asawa, si Antonio de Villa. Isang lalaking matipuno, may ngiting kayang magpatunaw ng puso. Antonio, bulong niya sa litrato, ang kanyang daliri ay marahang dumadampi sa malamig na salamin. Tingnan mo ang nangyayari sa pamilyang binuo natin. Tingnan mo ang gulo. Isang parte sa kanya ang gustong sisihin si Lara Jean. Kung hindi lang sana naging pakialamera ang babaeng yon, kung sumunod lang sana siya sa plano, ang lahat sana ay maayos na. Ang utang sana ay nabayaran na. Ang pangalan sana ng mga de Villa ay mananatiling malinis. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi si LJ ang tunay na problema. Ang problema ay mas malalim, mas matagal na, at may mukha ng isang taong pinagkakatiwalaan niya. Binitawan niya ang litrato at lumapit sa kanyang drawer. Mula sa ilalim ng mga sutlang damit, kinuha niya ang isang sobrang walang tatak. Binuksan niya ito. Sa loob, isang formal na letterhead mula sa isang kilalang kasino sa Macau. Isang demand letter. Ang halaga? 10 milyong piso. At isang petsa kung kailan ito dapat bayaran sa loob ng 1 linggo. Napahawak siya sa kanyang dibdib. Ang paghinga niya ay naging mabilis at mababaw. Naaalala pa niya ang unang beses. Isang maliit na pagkatalo lang sa isang friendly game kasama ang mga amiga niya. Nahihiya siyang umamin na naubusan siya ng pondo. At doon, biglang lumitaw si Ricardo, parang isang anghel na tagapagligtas. Huwag kang mag-alala, Elna. Sabi nito sa kanya noon, may kasamang isang mapagkalingang ngiti. Pamilya tayo. Ako muna ang bahala. Maliit na bagay. Ang maliit na bagay na yon ay naging simula ng isang bangin. Ang isang utang ay nasundan ng isa pa. Ang friendly games ay napalitan ng mga high-stakes na laro sa mga pribadong silid. Si Ricardo, ang laging nag-aayos, ang laging nag-aalok ng tulong. Ngayon niya lang napagtanto, hindi siya tinutulungan ni Ricardo. Binabaon siya nito. Dahan-dahan,
Ngunit siguradong sigurado, ang bawat tulong ay may kalakip na tali. At ngayon, ang mga taling yon ay nakapulupot na sa kanyang leeg, hinihigpitan sa bawat araw na lumilipas. Mula sa kanyang bintana, natanaw niya si Marcos sa hardin. Nakaupo ito sa isang bench, nakatingin sa malayo, ang muka ay blanko. Ang kanyang uniko hiho, ang dahilan kung bakit niya ginagawa ang lahat ng ito. Ngunit habang tinitingnan niya ito, isang matinding kirot ng konsensya ang tumama sa kanya. Mahal niya ang kanyang anak, ngunit ang pagmamahal na iyon ay nababalutan ng takot at kasinungalingan. Gusto niyang bumaba, yakapin ito, at sabihin ang lahat ng totoo. Ngunit hindi niya kaya. Ang takot niya kay Ricardo ay mas malakas pa. Biglang nagring ang telepono sa tabi ng kanyang kama. Ang tunog nito ay parang isang putok ng baril sa nakabibinging katahimikan. Napatalon siya sa gulat. Alam na niya kung sino yon bago pa man niya tingnan ang screen. Ricardo Sandoval. Nanginginig niyang sinagot ang tawag. Hindi na siya nag-hello. Nakita mo na ba ang pinadala ko? Tanong ng malamig na boses sa kabilang linya. Hindi ito tanong, kundi isang pagbabanta. Ricardo, pakiusap. Nagsusumamong sabi ni Elena. Bigyan mo pa ako ng panahon. Hindi pa. Tapos na ang panahon, Elena. Putol nito sa kanya. Ang demanda laban sa manugang mo ay simula pa lang. Mayroon pa akong ipapagawa sa'yo. Isang pinal na pahayag sa media. Isang bagay na tuluyan ng dudurog sa kanya. Nag-atubili si Elena. Ang isipin pa lang na lalo pang saktan si LJ. Sa kabila ng lahat, ay nagdulot ng isang maliit na pagtutol sa kanyang kalooban. Pero, Ricardo, isang nakakabinging katahimikan. At nang muling magsalita si Ricardo, ang boses niya ay bumaba. Naging isang bulong na mas nakakatakot pa kaysa sa isang sigaw. Gawin mo ang sinabi ko, Elena. Muli siyang nag-atubili. At doon, ibinato ni Ricardo ang kanyang huling, nakamamatay na baraha. O baka gusto mong malaman ni Marco kung paano talaga namatay ang ama niya. Nabitawan ni Elena ang telepono. Nahulog ito sa makapal na karpet ng walang tunog. Ang lahat ng kulay ay nawala sa kanyang mukha. Ang kanyang mga binti ay nanghina at napaupo siya sa gilid ng kama. Ang lihim na yon, ang nag-iisang lihim na isinumpa niyang dadalhin hanggang sa kanyang hukay. Alam ni Ricardo. Alam niya pala. Ang opisyal na kwento ay simple. Si Antonio de Villa, ang kanyang minamahal na asawa, ay namatay dahil sa isang biglaang atake sa puso habang nasa isang business trip. Iyon ang sinabi sa lahat, maging kay Marco. Ngunit ang totoo ay mas madilim, mas komplikado. Ang gabi bago ang kanyang pagkamatay, nagkaroon sila ng matinding pag-aaway ni Antonio. Isang pag-aaway tungkol sa pagsusugal ni Elena, na noon ay nagsisimula pa lamang. Isang pag-aaway tungkol sa tulong na laging iniaalok ni Ricardo. Nagbanta si Antonio na ititiwalag niya si Ricardo sa kumpanya at ilalayo sa kanilang pamilya. Sa galit, umalis si Antonio, nag-check-in sa isang hotel para magpalamig. Kinaumagahan, natagpuan itong wala ng buhay. Ang huling alaala niya sa kanyang asawa ay ang galit sa mga mata nito. Ang huling mga salita nila sa isa't isa ay puno ng sakit at sama ng loob. At sa loob ng maraming taon, kinain siya ng konsensya. Kung hindi ko sana siya nakaaway, kung nakinig lang sana ako sa kanya. At si Ricardo ang nasa tabi niya sa buong panahong iyon. Ang nag-asikaso ng lahat. Ang nagpatunay na atake sa puso nga ang dahilan. Ang nag-aliw sa kanya. Siya pala, sa buong panahong iyon, ay hawak ang isang patalim na anumang oras ay handang ibaon sa kanyang likod. Pinulot niya ang telepono mula sa sahig. Ang kanyang pag-aalinlangan ay naglaho na, napalitan ng purong desperadong takot. Takot na mawala ang pagtingin ni Marco, hindi lang bilang isang ina, kundi bilang isang taong may kinalaman, kahit hindi direkta, sa pagkamatay ng ama nito.
Gagawin ko. Bulong niya sa telepono. Ang boses niya ay halos hindi na marinig. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Huwag mo lang sasabihin kahit kanino. Pakiusap. Isang mahinang tawa ang narinig niya mula sa kabilang linya. Isang tunog ng tagumpay. Mabuti nang nagkakaintindihan tayo, Elena. Pagkababa ng tawag, napatingin si Elena sa kanyang refleksyon sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik ay hindi na niya kilala. Isang babaeng basag, isang bihag sa sarili niyang mansyon. Isa siyang reyna na walang korona, isang ina na may hawak na lason para sa sariling anak. Wala na siyang pagpipilian. Para protektahan ang isang kasinungalingan, kailangan niyang gumawa ng isa pang mas malaki. At sa pagkakataong ito, ang mabibiktima ay hindi lang si Lara Jean, kundi pati na rin ang kaluluwa niyang unti-unti nang nauubos. Ang lason ay kumalat na. Sa bawat sulok ng isipan ni Marco, naroon ang duda, lumalaki at sumasakop sa lahat ng magagandang alaala. Ang mga ebidensyang ipinakita sa kanya ay naging pader na humaharang sa anumang katwiran. At si Ricardo, sa kanyang tuso at mahinahon na paraan, ay naghanda na para ibigay ang huling pako sa kabaong ng tiwalang winasak na. Marco, pamangkin, sabi ni Ricardo isang gabi, habang nag-uusap sila sa study. Ang mukha nito ay puno ng pag-aatubili na para bang labag sa kanyang kalooban ang susunod na gagawin. Mayroon akong isang bagay na dapat mong marinig. Masakit ito, pero kailangan mo itong malaman para sa sarili mong kapakanan. Inilabas ni Ricardo ang kanyang telepono. Isang pindot lang at isang boses ang umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Isang boses na kilalang kilala ni Marco. Ang boses ni Lara Jean. Oo, friend, yun na nga ang plano, sabi ng boses sa recording, may kasamang mahinang tawa. Pagkatapos ng lahat ng hirap ko sa buhay, ito na ang ganti. Sisimutin ko ang pamilyang yon hanggang sa huling kusing. Utang na loob? Hindi, friend. Bayad dato. Bayad sa lahat ng hirap ko. Pagkatapos ay isa pang boses ng babae ang narinig, hindi malinaw. At muling nagsalita ang boses ni LJ. Si Marco? Naku, madali lang yan. Mahal na mahal ako nun. Kahit anong sabihin ko, maniniwala yon. Siya ang susi sa lahat. Pinatay ni Ricardo ang recording. Ang katahimikan na sumunod ay mas matindi pa kaysa sa ingay. Si Marco ay nakatitig lang sa telepono. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang bawat salita ay parang isang hiwa ng kutsilyo, paulit-ulit. Sa bawat tibok ng kanyang puso, iyon ang boses niya, walang duda. At ang mga salitang yon, kinumpirma ng mga yon ang lahat ng kanyang kinatatakutan, ang mga papel, ang mga sinabi ng kanyang ina. At ngayon, ito, isang malamig na galit ang gumapang sa buong katawan ni Marco. Isang galit na ipinanganak mula sa durog na puso. Hindi na ito simpleng pagdududa. Ito na ang katotohanan. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isa palang napakalaking kasinungalingan. Isang masakit na biro, tumayo siya. Ang kanyang mga kilos ay matigas at walang emosyon. Hindi niya pinansin ang kunwaring pag-aalala sa mukha ni Ricardo o ang mga hikbi ng kanyang ina. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse at naglakad palabas ng silid. Mayroon lang siyang isang pupuntahan. Habang nagmamaneho siya patungo sa apartment kung saan niya alam na nagtatago si LJ. Ang bawat kanto, ang bawat ilaw trapiko ay tila isang paalala. Naalala niya ang kanilang unang dati, ang tawa ni LJ ng aksidente niyang matapunan ng kape ang kanyang damit. Naalala niya ang gabi na nag-propose siya, ang mga luha ng kaligayahan sa mga mata nito. Lahat ng alaalang yon na dati nagbibigay sa kanya ng init ay ngayoy parang mga multong nanunumbat. Lahat pala ay isang pag-arte. Lahat ay parte ng plano. Pagdating niya sa harap ng gusali, hindi siya nag-atubili. Umakyat siya sa hagdanan, ang bawat hakbang ay mabigat. Kumatok siya sa pinto. Isang malakas at mariing katok
na umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Nang bumukas ang pinto at bumungad sa kanya ang mukha ni LJ, isang mukhang pagod, ngunit may bahagyang kislap ng pag-asa. Nang makita siya, lalo lamang tumigas ang kanyang puso. Ang pag-asang iyon sa mga mata ni LJ para sa kanya ay isa na namang patunay ng galing nitong umarte. "Marco?" Sabi ni LJ, ang boses niya ay may halong gulat at pananabik. "Pumasok ka." Hindi siya pumasok. Nanatili siyang nakatayo sa labas ng pinto. Tinitingnan niya si LJ mula ulo hanggang paa na para bang sinusuri ang isang kaaway. "Narinig ko na," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang kabuhay-buhay. Kasing lamig ng hangin sa hating gabi. "Ang alin?" tanong ni LJ. Ang pag-asa sa kanyang muka ay dahan-dahang napapalitan ng pagkalito at takot. "Marco, kung ano man ang sinabi nila sa'yo." "Ang boses mo," putol niya. "Ang pagtawa mo habang sinasabi mo sa kaibigan mo kung paano mo ako gagamitin. Kung paano mo sisimutin ang pamilya ko." Nakita niya ang pagkabigla sa mukha ni LJ. Ang pagtanggi. "Hindi. Hindi totoo yan. Isang bitag yan, Marco. Gawa-gawa lang nila yan para sirain tayo." Ngunit hindi na niya kayang maniwala. Ang lason ay kumalat na. "Huwag ka nang umarte, LJ. Tapos na ang palabas. Nanalo ka na. Napaniwala mo ako. Napaniwala mo akong minahal mo ako." "Minahal kita, Marco. Mahal kita," sabi ni LJ. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Pakiusap, maniwala ka sa akin." Hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang tiningnan ang kanyang kaliwang kamay. Ang gintong singsing sa kanyang daliri ay tila isang simbolo ng kanyang katangahan. Hinawakan niya ito. Mahigpit, pilit. At sa isang marahas na paghila, tinanggal niya ito. Iniabot niya ang kanyang kamay at binuksan ang palad ni LJ na ngayon ay nanginginig na. Ibinagsak niya ang singsing doon. "Tapos na tayo," sabi niya. Isang higbi ang kumawala kay LJ. Napahawak ito sa kanyang braso. "Marco, wag. Pakiusap. Huwag mong gawin to." Tiningnan niya ang pagkakahawak nito at pagkatapos ay tiningnan niya ito sa mata na walang kahit anong emosyon. "Bitiwan mo ako." Ngunit hindi ito bumitaw. Mas lalo pa nitong hinigpitan ng hawak na para bang ang buhay niya ay nakasalalay doon. Huminga siya ng malalim at naghanda para sa huling pinakamasakit na salita. Ang mga salitang tuluyan nang dudurog sa kung anumang natitira sa kanila. "Sana hindi na lang kita nakilala, LJ?" Sa mga salitang iyon, binitiwan siya ni LJ na para bang napaso. Ang lakas ay tila biglang nawala sa katawan nito. Ang mga mata nito ay puno ng hindi maipaliwanag na sakit. Tumalikod si Marco. Hindi na niya ito muling tiningnan. Naglakad siya palayo. Bawat hakbang ay palayo sa babaeng minsan niyang pinangarap makasama habang buhay. Narinig niya ang mahinang tunog ng pagbagsak nito sa sahig, sinabayan ng isang hagulgol na puno ng pagkabigo. Ngunit hindi siya lumingon. Nagpatuloy lang siya sa paglakad. Iniwan si Lara Jean sa gitna ng mga guho ng kanilang nasirang pag-ibig, nag-iisa sa pinakamadilim na gabi ng kanyang buhay. Ang sahig ay malamig. Iyon ang unang bagay na naramdaman ni Lara Jean. Ang lamig ng tiles na gumagapang sa kanyang balat. Ilang minuto o baka ilang oras, siyang nanatiling nakaupo doon, sa parehong lugar kung saan siya iniwan ni Marco. Ang kanyang mga luha ay natuyo na, nag-iwan ng mga maalat na bakas sa kanyang pisngi. Ang singsing na ibinato ni Marco ay nasa kanyang palad pa rin, malamig at walang buhay, parang isang piraso ng yelo na hindi natutunaw. "Sana hindi na lang kita nakilala, LJ." Ang mga salitang iyon. Ang mga iyon ang pumatay sa kung anumang natitirang pag-asa sa loob niya. Tapos na. Ito na ang dulo. Natalo na siya. Nakuha na nila ang lahat. Tumingin siya sa paligid ng maliit na apartment.
Ang 4 na sulok nito ay tila unti-unting lumiliit. Handa siyang durugin. Ano pa ang saysay ng paglaban? Para saan pa? Ang lalaking pinaglalabanan niya ay sumuko na. Ang mundong gusto niyang patunayan ay tumalikod na sa kanya. Dinampot niya ang kanyang telepono. Balak tawagan si Isabel. Sasabihin niyang tama na. Susuko na siya. Haharapin niya ang demanda. Hahayaan niyang kainin siya ng sistema. Hahayaan na lang niyang manalo sila. Habang hinahanap niya ang numero ni Isabel, ang kanyang daliri ay aksidenteng napindot ang kanyang photo gallery. Bumungad sa kanya ang huling larawang kinunan niya bago magsimula ang gulo. Isang larawan mula sa araw ng kanyang kasal. Ngunit hindi ito larawan nilang dalawa ni Marco. Ito ay isang candid shot. Nasa background si Elena, nakikipag-usap sa isang bisita. At sa gilid, naroon si Ricardo, abala sa pag-aayos ng laman ng kanyang leather briefcase na bahagyang nakabukas sa ibabaw ng isang mesa. At doon, sa isang iglap, bumalik ang isang alaala. Isang maliit, halos hindi mahalagang sandali sa gitna ng kaguluhan bago magsimula ang seremonya. Nagmamadali siya noon at sa kanyang pagmamadali, aksidente niyang natabig ang isang tasa ng kape. Tumapon ito at ang ilan ay pumatak sa briefcase ni Ricardo na nakapatong sa isang silya. Naku, Tito Ricardo, pasensya na po. Sabi niya noon, dali-daling kumuha ng tissue para punasan ito. Walang anuman, Hija, aksidente lang. Sagot nito, nakangiti, habang binubuksan ng briefcase para tingnan kung may nabasa sa loob. Sa maikling sandaling iyon, habang tinutulungan niya itong punasan ang gilid ng briefcase, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa loob ng briefcase, mayroong 2 magkatabing folder. Ang isa ay may markang De Villa Wedding, client copy. Ang isa naman ay may markang Dibu, internal. At sa ibabaw ng internal folder, nakita niya ang isang pamilyar na papel, ang invoice mula sa caterer. Ngunit ang numerong nakasulat doon ay iba. Mas maliit. Halos kalahati ng numerong nakasulat sa invoice na ibinigay sa kanya ni Elena. Noon, hindi niya ito pinansin. Inisip niyang baka isa lang itong draft o lumang kopya. Ngunit ngayon, habang nakatitig siya sa larawan sa kanyang telepono, ang maliit na alaalang iyon ay biglang naging isang napakalaking piraso ng puzzle. 2 set ng kontrata, 2 set ng presyo, isang presyo para sa kliyente at isang presyo para sa sino? Para sa totoong bayarin. Isang malamig na kuryente ang gumapang sa kanyang likod. Ito na ba yon? Ang ebidensya? Ang patunay na hindi lang ito simpleng panloloko, kundi isang sistematikong operasyon ng pagpapatong ng presyo? Isang paraan para makakuha ng perang hindi madaling matrace. Isang paraan ng money laundering. Bigla, ang lahat ng sakit at pagkabigo na nararamdaman niya ay napalitan ng isang bagong enerhiya. Isang mapanganib, ngunit malinaw na ideya ang nabuo sa kanyang isipan. Ang briefcase na yon, nasaan na kaya ito ngayon? Siguradong nasa opisina ni Ricardo o baka sa mansyon. Kung makukuha lang niya ang mga dokumentong yon, ang pag-asa na namatay kanina lang ay muling nabuhay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito ang malambot at mapangaraping pag-asa na dati niyang taglay. Ito ay isang pag-asang matigas, matalim, at handang lumaban. Tumayo siya mula sa sahig. Ang kanyang mga kilos ay hindi na mabagal at pagod. Mayroon ng layunin. Pinunasan niya ang kanyang mukha, tiningnan ang kanyang refleksyon sa madilim na screen ng TV. Ang babaeng nakatingin pabalik ay wasak, sugatan, at mag-isa. Ngunit sa mga mata nito, may isang bagong apoy na nagliliyab. Dinampot niya ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, sigurado na siya sa kanyang gagawin. Dinial niya ang numero ni Isabel. Nang sagutin ito, ang boses ni LJ ay hindi nabasag o umiiyak. Ito ay kalmado, determinado, puno ng isang nakakakilabot na resolusyon. Ate Isabel, sabi niya,
Ang kanyang boses ay matatag. Kailangan ko ng tulong mo. LJ, anong nangyari? Pinuntahan ka ba ni Marco? Nag-aalalang tanong ni Isabel. Oo, pero hindi na iyon ang mahalaga ngayon. Huminga ng malalim si LJ. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang isip ay nagpaplano na. Alam ko na kung paano siya pababagsakin, sabi niya. Hindi tinukoy kung sino, ngunit alam nilang pareho na si Ricardo ang kanyang tinutukoy. Ang boses niya ay bumaba. Naging isang bulong na puno ng panganib at pangako. Pero kailangan kong bumalik sa impyernong yon. Ang pagbabalik sa mansyon ng mga De Villa ay parang pagpasok sa isang magandang libingan. Bawat mamahaling florera, bawat antigong muebles, bawat painting na nakasabit sa dingding ay tila isang lapidang nagpapaalala sa mga pangarap na namatay sa lugar na yon. Ngunit sa pagkakataong ito, si Lara Jean ay hindi bumalik para magluksa. Bumalik siya para maningil. Sa labas, sa loob ng isang hindi pansining kotse na nakaparada sa di kalayuan, naghihintay si Isabel. Nagkatinginan sila bago bumaba si LJ. Isang tingin lang, ngunit puno ng kahulugan. Isang kasunduan, isang tiwala, isang panalangin. Naglakad si LJ papasok sa malaking gate. Ang kanyang mga hakbang ay hindi nag-aalinlangan. Ang kanyang suot ay simple lang. Isang itim na blouse at slacks. Walang bakas ng luha sa kanyang mga mata. Walang bahid ng takot. Ang tanging makikita sa kanyang mukha ay isang nakakakilabot na kalma. Sa grandiosong sala, naghihintay na sila. Si Elena, nakaupo sa isang silya, hindi mapakali. Paikot-ikot ang panyo sa kanyang mga kamay. At si Ricardo, nakatayo sa tabi ng bintana. May isang nangiti ng tagumpay sa kanyang mga labi. Sa pagitan nila ay isang abogado, nakaupo sa harap ng isang mesang may nakahandang mga dokumento. Mabuti't dumating ka, Hija, sabi ni Ricardo. Ang boses niya'y puno ng huwad na kabaitan. Mabuti at napag-isipan mo ng maigi ang lahat. Ito na ang pinakamadaling paraan para matapos ang lahat ng gulo. Hindi sumagot si LJ. Umupo siya sa bakanting silya sa tapat ng abogado. Ang kanyang mga mata ay diretso lang sa mga papel. Gaya ng napag-usapan, sabi ng abogado, ang kliyente ko, si J. Sandoval, ay handang bawiin ang kasong libel laban sa'yo kapalit ng pagpirma mo sa kasunduang ito. Isang kasunduan na nagsasabing lahat ng nangyari ay isang hindi pagkakaunawaan lamang at hihingi ka ng formal na paumanhin sa pamilyang De Villa para sa kahihiyang idinulot mo. Si Elena ay napabuntong hininga. Sana sa simula pa lang ay ganito na lang ang ginawa natin, sabi niya. Umiiwas ng tingin. Para sa kapayapaan ng lahat. Kapayapaan. Nais matawa ni LJ sa salitang iyon. Ang kapayapaan nila ay itinayo sa ibabaw ng kanyang mga durog na pangarap. Itinulak ng abogado ang isang makapal na papel at isang mamahaling fountain pen papunta sa kanya. Maari mo nang pirmahan, Ginang De Villa. Ang lahat ng mata ay nasa kanya. Ito na ang sandaling hinihintay nila. Ang kanyang pagsuko, ang kanilang huling tagumpay. Hinawakan ni LJ ang panulat. Mabigat, malamig, ang sandata. Ngunit hindi niya ito itinutok sa papel. Hawak lang niya ito. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa itim na tinta sa dulo nito. May isang bagay lang po akong hindi maintindihan, sabi niya. Ang kanyang boses ay bumasag sa katahimikan. Napatingin sa kanya si Ricardo, bahagyang kumunot ang noo. Ano iyon? Napakagaling po kasi ng plano, sabi ni LJ. Tumingin siya ng diretso kay Ricardo. At sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi umaabot sa kanyang mga mata. Lahat po ay perpektong nakalkula. Gusto ko lang pong malaman, para sa sarili kong kapanatagan, paano niyo po nagawa ang lahat? Nagulat si Ricardo sa tanong.
Ngunit mabilis itong napalitan ng pagmamalaki. Ito na ang pagkakataon niyang ipamukha sa talunang babae kung gaano ito kahina at kung gaano siya kagaling. Hija, sa mundong ito, ang matatalino ang nabubuhay. Mayabang niyang sabi. Si Elena, mahina siya. Madaling mabaon sa utang. Ang kailangan lang ay isang tulak. Ang mga kasal, isa lang yon. Sa maraming paraan. 2 set ng kontrata. Isang presyo para sa kliyente. Isang mas mababang presyo para sa totoong bayarin. Ang sobra? Malinis na pera na hindi masusundan ng kahit sino. Simple, pero epektibo. Ricardo, tama na. Mahinang saway ni Elena, ngunit hindi siya pinansin nito. At yung recording? Patuloy ni LJ, ang kanyang boses ay puno ng kunwaring paghanga. Paano niyo po nagawa iyon? Napaniwala niyo po si Marco ng buong buo. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Ricardo. Teknolohiya, Hija. Kayang-kaya ng pagdugtungin ng mga salita mula sa iba't ibang pag-uusap. Isang salita dito, isang tawa doon. Ang resulta, isang perpektong kasinungalingan. At ang pamangkin ko, masyado siyang sunod-sunuran sa kanyang ina, masyadong takot sa kahihiyan. Siya ang pinakamadaling biktimahin sa lahat. Salamat po sa paglilinaw, Tito, sabi ni LJ. Ang tito ay binitawan niya ng may halong pang-uyam. Dahan-dahan niyang ibinaba ang panulat sa mesa. Kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa. Ang nangiti sa mukha ni Ricardo ay biglang naglaho. Ang pagkalito ay gumuhit sa kanyang mukha. Nakuha ko na po ang lahat ng kailangan ko. Pinindot ni LJ ang play sa kanyang telepono at mula sa maliit na speaker nito umaling-awngaw sa buong silid ang boses ni Ricardo. Hija, sa mundong ito, ang matatalino ang nabubuhay. Si Elena, mahina siya. 2 set ng kontrata. Ang sobra, malinis na pera. Teknolohiya, Hija, isang perpektong kasinungalingan. Si Mako, siya ang pinakamadaling biktimahin sa lahat. Ang bawat salita ay parang isang dagundong ng kulog. Ang mukha ni Ricardo ay nagbago mula sa pagkalito, patungo sa hindi paniniwala, at sa huli, sa purong nag-aapoy na galit. Si Elena naman ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay namutla na parang isang patay. Anong ginawa mo? Nanginginig na tanong ni Ricardo. Ang panulat. Simpleng sagot ni LJ. Mayroon itong maliit na recording device. Salamat sa regalo nyo. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na paghinga ni Elena. At sa gitna ng katahimikang iyon, isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong mansyon. Ang malaking pinto ng sala ay bumukas ng malakas. Mula rito, sunod-sunod na pumasok ang mga unipormadong pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at ang kanilang mga kilos ay mabilis. Ang gintong hawla ay nasira na at ang mga hayop sa loob nito ay wala nang matatakbuhan. Para kay Marco, ang oras ay tila bumagal. Ang lahat ng nangyari sa sumunod na ilang minuto ay parang isang pelikulang naka-slow motion, isang masamang panaginip na ayaw siyang gisingin. Pumasok siya sa mansyon kasunod ng mga pulis. Tinawagan siya ni Isabel. Marco, kailangan mong pumunta dito. Ngayon na, kailangan mong makita ang katotohanan. Ang boses nito ay puno ng pagmamadali, kaya't kahit nag-aalangan, sumunod siya. At ang eksenang bumungad sa kanya ang tuluyang gumuho sa pundasyon ng kanyang buong pagkatao. Nakita niya ang lahat. Ang pagwawala ni Ricardo na mula sa isang kagalang-galang na negosyante ay naging isang desperadong kriminal na sumisigaw ng mga pagbabanta. Hindi niyo alam kung sino ako. Babalikan ko kayong lahat, lalo ka na. Sigaw nito, ang mga matay nanlilisik habang nakaturo kay LJ. Ngunit ang kanyang tapang ay agad na naglaho ng isang pulis
Ang marahas na ipinihit ang kanyang mga braso sa likod at pinusasan. Ang tunog ng pag-click ng posas ay parang isang hatol, pinal at hindi na mababago. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang ina, si Elena de Villa, ang matriarka, ang babaeng buong buhay niyang tiningala. Nakaluhod ito sa sahig, humahagulgol ng walang tigil, ang kanyang mamahaling damit ay nagusot na at ang kanyang perpektong ayos ay nasira na. Patawarin na niyo ako. Patawarin niyo ako. Paulit-ulit niyang sinasabi sa pagitan ng mga hikbi, hindi malinaw kung para kanino. At sa gitna ng lahat ng kaguluhang yon, nakatayo si Lara Jean. Hindi gumagalaw, tahimik lang na pinapanood ang pagbagsak ng imperyong minsan niyang pinangarap na maging bahagi. Doon, sa unang pagkakataon, nagtama ang kanilang mga mata. Sa mga mata ni LJ, wala siyang nakitang tagumpay, wala siyang nakitang galit o paghihiganti. Ang nakita niya ay isang malalim, nakakapanghinang pagkadismaya. Isang tingin na tila nagsasabing, ito ang katotohanang ayaw mong pakinggan. Ito ang mga taong pinili mo kaysa sa akin. Ang tinging iyon ang tuluyang bumasag sa puso ni Marco. Ang mga alaala ay bumalik sa kanya na parang isang malakas na agos. Ang recording, ang mga papel na ipinakita ng kanyang tiyuhin, ang mga luha ng kanyang ina. Lahat ng yon, na dati mga matitibay na ebidensya, ay biglang naging mga kasangkapan sa isang napakalaking panloloko. Nabulag siya. Nagpabulag siya. Pinili niyang maniwala sa mas madaling kasinungalingan kaysa harapin ang masakit na katotohanan. Habang inilalabas ng mga pulis si Ricardo at ang kanyang umiiyak na ina, unti-unting nabawasan ang mga tao sa sala. Ang abogado ay mabilis na umalis. Si Isabel ay lumapit at marahang inakbayan si LJ. Tanging sila na lang tatlo ang naiwan sa gitna ng katahimikan at gulo. Ang lakas ay tila biglang nawala sa mga binti ni Marco. Dahan-dahan siyang lumakad palapit kay LJ. Bawat hakbang ay parang may bigat na 1,000 libra. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ano nga ba ang sasabihin mo sa taong winasak mo ang puso dahil sa sarili mong kahinaan? Nang nasa harap na niya ito, ang tanging nagawa niya ay tumitig sa sahig na gawa sa marmol. LJ. Nagsimula siya. Ang boses niya ay basag at halos hindi marinig. Ako'y... Ngunit walang salitang lumalabas. Ang patawad ay parang isang napakaliit at walang kwentang salita para sa laki ng pinsalang kanyang nagawa. Huminga ng malalim si LJ. Binitiwan niya ang pagkakayakap ni Isabel at humakbang palapit sa kanya. Inangat niya ang kanyang kamay at sa isang saglit, inakala ni Marco na sasampalin siya nito. Karapat dapat siya doon. Handa siyang tanggapin iyon. Ngunit hindi. Sa halip, marahan itong hinawakan ang kanyang kamay at ibinalik sa kanyang palad ang isang bagay na malamig at matigas. Ang singsing, ang sarili niyang wedding ring na ibinato niya dito. Tapos na ang lahat, Marco, sabi ni LJ. Ang boses niya ay pagod ngunit payapa. Malaya ka na. Malaya na tayong lahat. Sa mga salitang yon, ang huling kontrol ni Marco sa kanyang emosyon ay tuluyan ng gumuho. Ang mga tuhod niya ay bumigay at napaluhod siya sa harap ni LJ. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang isang sirang dam. Ang kanyang mga balikat ay nayanig sa bawat hikbi. Ang pagiging isang de Villa ang karangalan. Ang hiya. Lahat ay nawalan ng saysay. Sa sandaling iyon, siya ay isang lalaki lamang, durog at puno ng pagsisisi. Lumuluha sa paanan ng babaeng sinaktan niya ng lubusan. Niyakap niya ang mga binti ni LJ. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa tela ng pantalon nito. Patawarin mo ako, LJ, sabi niya sa pagitan ng mga hagulgol. Ang kanyang boses ay halos hindi na maintindihan. Patawarin mo ako.
Alam kong, alam kong huli na ang lahat. Naramdaman niya ang isang kamay na marahang humaplos sa kanyang buhok. Isang haplos na hindi puno ng pagmamahal, kundi ng isang malalim at nakakalungkot na awa. Huli na nga, Marco! Bulong ni LJ, at sa boses nito, narinig ni Marco hindi lang ang pagtatapos ng kanilang pag-iibigan, kundi ang pagtatapos ng kung sino siya noon. Huling-huli na. Lumipas ang 6 na buwan. Ang ingay ng iskandalo ay unti-unti nang humina. Napalitan ng ibang mga balita, ibang mga kwento. Ang buhay, gaya ng dati, ay nagpatuloy. Si Ricardo Sandoval ay napatunayang nagkasala sa mga kasong estafa, tax evasion at money laundering. Hinatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong. Ang kanyang mga ari-arian ay kinumpiska ng gobyerno. Ang pangalang Sandoval na dati kinikilala ay naging simbolo ng kasakiman at panloloko. Si Elena de Villa, dahil sa kanyang kooperasyon sa mga awtoridad bilang state witness, ay nakatanggap ng mas magaan na parusa. Probation at community service. Ibinenta niya ang mansyon sa Alabang, isang paalala ng karangyaang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Ngayon, namumuhay siya ng simple sa isang maliit na bahay sa probinsya, malayo sa lahat ng tukso ng syudad. Isang araw, dinalaw niya ang puntod ng kanyang asawa, hindi na para humingi ng tawad, kundi para magpasalamat. Sa wakas, natutunan na niya ang leksyon na matagal nang gustong ituro sa kanya ni Antonio. At si Lara Jean? Hindi na siya si Lara Jean de Villa. Muli siyang naging si Lara Jean Reyes. Ang annulment case nila ni Marco ay mabilis na naaprubahan gamit ang isang bahagi ng perang naibalik sa kanya bilang danyos, at sa tulong na rin ni Isabel, nagbukas siya ng isang maliit na coffee shop sa isang tahimik na kalsada sa Laguna, malapit sa kanyang mga magulang. Ang pangalan ng shop, Bagong Simula. Ang lugar ay simple lang, ngunit puno ng init at buhay. Ang amoy ng bagong timplang kape at mga bagong lutong tinapay ang bumabalot sa hangin. Ang mga pader ay pinalamutian ng mga painting na gawa ng mga lokal na artist. Dito, sa kanyang munting paraiso, unti-unting hinilom ni LJ ang kanyang mga sugat. Ang bawat tasa ng kapeng kanyang tinitimpla, ang bawat ngiti na ibinibigay niya sa kanyang mga customer, ay isang hakbang palayo sa mapait na nakaraan. Natutunan niyang ang tunay na dangal ay hindi sa apelyido o sa yaman, kundi sa pagbangon mula sa pagkakalugmok, sa pagharap sa bawat araw ng may tapang at pag-asa. Isang hapon, habang abala siya sa pag-aasikaso ng mga customer, isang pamilyar na anino ang tumigil sa tapat ng kanyang shop. Si Marco. Malaki ang ipinagbago nito. Wala na ang mamahaling damit, ang makintab na sapatos. Nakasuot lang ito ng simpleng polo shirt at maong. Mayroon ng ilang guhit ng pagod sa kanyang mukha, ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagong kapayapaan. Hindi siya pumasok, hindi siya nagsalita. Sa halip, marahan niyang inilapag sa isang maliit na mesa sa labas ng shop, ang isang paso ng bulaklak, isang maliit na sunflower. Pagkatapos, tumalikod ito at naglakad palayo. Kinabukasan, sa parehong oras, bumalik siya. Nag-iwan ulit ng isa pang sunflower, at sa susunod na araw, at sa susunod pa, naging isang tahimik na ritual ito. Araw-araw, dumarating si Marco, hindi para manggulo o humingi ng tawad, kundi para lang mag-iwan ng isang munting paalala. Isang paalala ng araw, ng pag-asa. Nalaman ni LJ mula kay Isabel na si Marco ay tumalikod na sa lahat ng kayamanan ng kanyang pamilya. Nagtatrabaho siya ngayon bilang isang simpleng empleyado sa isang maliit na kumpanya, nagsisimula mula sa wala. Ang perang kinikita niya ay ginagamit niya para tulungan ang kanyang ina. At linggo-linggo, nagpapadala siya ng mga gamot at tulong sa mga magulang ni LJ sa probinsya nang walang sinasabi, nang walang hinihinging kapalit.
Hindi na siya humihingi ng patawad gamit ang mga salita. Ipinapakita niya ito sa gawa. Isang maulan na hapon, habang nag-aayos na si LJ para magsara, muli niyang natanaw si Marco sa labas. Basang-basa ng ulan, inilalapag ang kanyang pang-araw-araw na sunflower. Sa pagkakataong ito, may kung anong nag-iba sa puso ni LJ. Ang galit ay matagal nang nawala. Ang sakit ay naghilom na. Ang natitira na lang ay isang bakas ng nakaraan. Binuksan niya ang pinto ng kanyang shop. "Marco!" tawag niya. Ang kanyang boses ay mahinahon. Natigilan si Marco. Dahan-dahan siyang lumingon. Ang kanyang mukha ay puno ng gulat. Inaasahan niyang tulad ng yung dati, tatalikod na lang siya at aalis. "Pumasok ka muna," sabi ni LJ. "Sumilong ka sa ulan. Magtimpla ako ng kape." Pumasok si Marco, nag-aalangan na parang isang estrangherong pumasok sa isang sagradong lugar. Umupo siya sa pinakasulok na mesa, sa parehong lugar kung saan unang nakipagkita si LJ kay Isabel. Inilapag ni LJ ang 2 tasa ng mainit na kape sa mesa. Walang nagsasalita sa simula. Ang tanging maririnig ay ang patak ng ulan sa labas at ang mahinang tunog ng musika mula sa speaker ng shop. "Salamat," sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ngumiti si LJ. Isang totoong nangiti. Hindi ito ang ngiti ng isang babaeng umiibig o ng isang babaeng nagpatawad na. Ito ay isang nangiti ng isang taong payapa na. Isang taong natagpuan na ang kanyang sarili. "Narinig ko ang ginagawa mo para sa mga magulang ko," sabi niya. "Salamat din doon." Tumango lang si Marco, hindi makatingin ng diretso. Ang pag-uusap nila ay hindi tungkol sa nakaraan. Hindi nila binuksan ang mga sugat. Nag-usap sila tungkol sa kape, sa ulan, sa mga simpleng bagay. At sa pag-uusap na yon, isang bagong uri ng koneksyon ang nabuo. Hindi na ito ang marahas na pag-ibig ng nakaraan, kundi isang tahimik na respeto. Nang tumila ang ulan, tumayo na si Marco. "Sige na," sabi niya. "Salamat sa kape." "Mag-iingat ka," sagot ni LJ. Habang naglalakad si Marco palabas ng pinto, muli siyang lumingon na parang may gusto pa siyang sabihin, ngunit wala nang salitang lumabas. Isang tingin lang, isang tingin ng pasasalamat, ng pagsisisi at ng pagtanggap. Tiningnan siya ni LJ. At sa huling sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng kape at ng bagong hugas na lupa, alam niyang napatawad na niya ito, hindi para sa kanya kundi para sa sarili niya. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagbabalik. Minsan, ito ay simpleng pagbitaw. Pagbitaw sa sakit, sa galit, at pagyakap sa isang bagong simula. Mag-isa man o marahil, balang araw, kasama ng iba. Sinara niya ang pinto ng kanyang shop at habang tinitingnan niya ang hanay ng mga sunflower sa labas ng kanyang bintana, alam niyang handa na siyang harapin ang bukas. Isang bukas na siya na mismo ang sumulat. Dito nagtatapos ang kwento ng isang babaeng bagong kasal na sa halip na pagmamahal ay kasakiman ang sumalubong sa kanya. Sa loob lamang ng ilang minuto, tuluyang nabasag ang pagkukunwaring pagiging marangal ng isang pamilya. Nang piliin niyang tumindig, magsalita at tawagin ang batas para ipagtanggol ang sarili. Ipinapakita ng kwentong ito na ang kasamaan, kahit gaano kaganda ang balot o gaano kalaki ang pera, ay hindi kayang itago magpakailanman. At ang taong tapat, kahit pa madalas siyang dehado, ay may araw ng hustisya na nakalaan sa kanya. Mga kaibigan, kung kayo ang nasa sitwasyong ito, papayag ba kayong apihin sa mismong araw ng inyong kasal? Ano sa tingin ninyo ang pinakamahalagang aral na dapat tandaan mula sa pangyayaring ito? Bago tayo magtapos, kumusta po ang araw nyo? Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at napapalibutan ng mga taong tunay na nagmamahal at nagmamalasakit.
Mahalaga sa akin ang boses at komento ninyo, kaya huwag mag-atubiling magbahagi ng inyong saloobin. Maraming salamat po sa pakikinig at sa walang sawang suporta.